Hello, hello. Update lang tayo kung ano nangyayari dito sa Hawaii. Uh, yeah, kaka-sound lang nung alarm. Yung alarm na yon is warning na 30 minutes na lang mag-i-effect na or darating na yung ine-expect nilang tsunami. Again, 30 minutes na lang na darating yung ine-expect nilang tsunami. So, 2 minutes yun na nag-alarm. Pagkatapos ng alarm, nagkaroon ulit ng emergency alert. Tapos, kanina, nung nagla-live ako, ewan ko kung sino mga nakapanood, ang daming mga sasakyan dyan, nagkaka-traffic na. Ngayon, tingnan nyo yung mga kalsada. Na konting-konti na lang. Doon mayroon pa rin kasi yung main highway, pero dito kanina nagka-congestion. Yan. Susum natin. Konting-konti na lang. Pero yung mga alarm, yung mga emergency vehicles nandyan pa rin. Yan, yung parking lot kanina, hindi pa ganyan kapuno, ngayon punong-puno na. As in, konting-konti na lang talaga yung mga sasakyan nasa kalsada. Now, ito ang kakaiba. So, first time ko lang makita to. Isumin ko yung mga beranda ng mga kada hotel. Yung mga tao. Normally, yung mga tao na yan nandun sa beach. Gabing-gabi na pag umuwi, kaya bihira yan. Kalimitan kung nandito ka, pag lumiwanag, pupunta ka sa beach. Pag paggabi, saka ka lang darating dyan. So, parang matutulog lang. Ngayon, nandyan sila lahat sa mga beranda. Dito sa hotel namin, tingnan nyo. Mula taas, dyan na lang lahat. Dyan sila lahat. Mga kumakaway. So yan, kahit doon sa malayo ng mga hotel, ganyan din. Nandiyan sila. Yan, tapos yung mga alarm system, ewan kung naririnig nyo, yung mga emergency vehicles, talagang umiikot na lahat. Tapos nagpa-flash na rin yung mga nung nagbigay ng alarm or update dito sa hotel, sinasabi nila na i-turn off na nila yung elevator, tapos may tendency na mawawalan na rin ng kuryente. Ina-expect nila na darating in 30 minutes na lang yung tsunami. Tapos, based dun sa TV, nung nagsasalita yung governor, sinasabi niya na mayroon darating. We'll see kung affected dito sa area, pero ang sinasabi dito sa Hawaii is mayroon daw talaga. Dahil nga sa sobrang lakas ng lindol na nangyari sa Russia, which is sinasabi, parang nabasa ko na 8.7, 8.8. Yun yung pinakamalakas na lindol na nangyari sa buong mundo, parang sinasabing gano'n. So we'll see. Yun lang, nakakapanibago kasi mula nung dumating kami dito sa Hawaii, sobrang busy, ang daming mga tao. Makikita mo yung hindi naman nagkaka-traffic, pero makikita mo ang daming talagang mga tao. Yan, yung katulad niyan, yung pool na yan, punong-puno. Punta ko sa beach kanina. Ang daming tao. Tapos yung live ko, wala nang tao. Andito na lang lahat sa mga beranda ng mga hotel. Kasi yan, ito ang itsura ng Hawaii. So, yan. Kahit sa may mga bundok, may mga tirahan din. Sobrang busy. Tapos dito malapit lang kasi sa harap ng hotel namin, mga 5 minutes siguro, max na. As in, ang lapit lang ng beach. Talagang as in, malapit. Kaso itong room namin, nasa likod lang siya. Pero pag ang kwarto namin nasa harap ng beach, lang siya, sana siya. Kitang-kita mo. As in, talagang kitang-kita.
Anyway, we'll see. We'll see what's gonna happen in the next 30 minutes. Yun daw darating yung tsunami. Who knows? We'll see. Pero meron silang mga graph kanina na pinapakita kung paano ma-monitor yung tsunami. Which is mayroon daw talaga. See? Makikita nyo naman talaga ang daming mga mga guests na nasa ano na lang. Veranda ng hotel. Nasa 25th floor kami. So, ito is 33 floor. So, mataas-taas naman kami. Ang inaano nila is yung 4th floor pababa. Yun yung mga nilikas nila kanina sinasabi. Parang yun yung ina-expect nila na kung magkakaroon ng tsunami, ganun kataas. Which is grabing taas kung totoo. So ayan, update lang. We'll see. 30 minutes, tingnan natin. I hope it won't happen. But yeah, in this span of 30 minutes, they're saying tsunami will come. I hope not. So yeah, we'll see. You know, daming mga tao nasa mga beranda na lang lahat. Pinatayan na kami ng elevator. Sana hindi mawalan ng kuryente. May enough food naman siguro kami, tsaka water. So we'll see. Before. Hi. 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 Before. Oh, they're doing it again. So, dito yung hotel namin, or room namin. Ayan. Bali, 3 bed. Bed doon. Tsaka may bed ulit dito. Guests on the third floor or lower should relocate to our designated safe areas. Oh my gosh, you guys are so... I'm trying to record the guy's speech change. Prepare for a city power to be shut down deliberately just before the wave arrives. Also, In response to the tsunami warning, as an interest of ensuring everyone's safety in the event of an approaching wave, all elevators have been shut down. So ayan, nagbigay na naman sila ng update. Sinasabi nga, i-shutdown na daw yung electricity. Wow, wala nang kuryente. Ewan ko, we'll see. Sana okay lang. Napakaganda lang dito kasi iyan katulad niyan, after nung nagkaroon 1 hour warning, parang dito sa hotel mismo nagbibigay sila ng every 15 minutes na update sa amin. Sa kabuuang Hawaii siguro yon yung pag nag-a-alarm nagbibigay ng alert. After 2 hours nagbibigay na sila ng every 30 minutes na update or emergency alert. Kaya lahat ng mga tao talaga ma-alerto. Magkakaroon ng information on what's going on around them. So yun.
currently parang meron pang ano storm or yeah, it's raining right now. Ayan. Look at them. Yan yung mga itsura nung mga hotel, tapos nagsisigawan. I don't know kung sino nakakaalam noon. Pag sumisigaw sila ng Chiho, ibig sabihin naggo-good night o kaya naggo-good morning, tapos magsasagutan. Gabi-gabi parang nung nakita namin, gabi-gabi ginagawa namin, tapos mayroong magsasagot. Nakakatuwa. Kasi sabi nila dito sa Hawaii, that's the way on how they say good night or good morning. Tapos ngayon nagsisigawan ng Chihong Chiha. No. Why is everyone so loud? I don't know. Ewan ko kung ganito lang talaga ba, normal ba to na nagkakaganto pag halimbawang may gantong sakuna. I don't know, pero yeah, katulad niya nagsisigawan na, nagkakawayan, probably, diyan ba ng oras na? So, 6:59. So, 17 minutes, 18 minutes, ano na, yan na yung dating ng tsunami na sinasabi. Yan yung forecasted nila. Marcus, let's do it together. So, go, 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 go. Nakakatawa naman. Go, Marcus, do it. Sigurado ako, this is very unusual kasi yung mga tao, katulad sabi ko nga, yung mga yan, nandyan lahat yan sa beach. Kasi lapit nga lang 5 minutes, nandun na sila lahat sa beach. Pero ngayon, lahat nasa veranda ng mga hotels. Kasi nga, dahil sa tsunami, instead na, oh my goodness, imbis na alam mo yun, gagather sila sa, o nagpapahinga, or ano, nagpipray. I don't know, pero what's going on, Hawaii?
Tsunami! Yan. Ito nang nangyayari pag nagkaroon ng tsunami. How many people are watching? Yun, 17 more minutes para doon sa expected na first wave ng tsunami dito sa Honolulu, Hawaii. Pero, katulad yan, parang hindi naman nakakatakot kasi sobrang lakas ng lindol nga na nangyari. Pero yung mga tao, nasa positive na attitude pa rin. Parang nagkakawayan, nagbabatian. Very unusual. Itong gantong nangyayari dito sa Hawaii kasi kalimitan lahat ng mga tao nandiyan lang sa beach. Darating sila, uuwi sila, pupunta sila sa mga kwarto nila. Gabi na, matutulog. Pero ngayon, nasa kanya-kanyang kwarto kasi dahil sa tsunami. Thanks, girl. Yeah. 15 more minutes before the first wave of tsunami comes. We'll see. Lahat ng mga tao nasa beranda ng mga kanya-kanya nilang mga kwarto. Nakakatawa. Tapos yung mga kalsada, wala na. So yan, ito yung hotel namin dito sa Honolulu, Hawaii. Ito yung mga nangyayari ngayon. I keep crying. Bro, they're still there at the third floor. Yeah, there's some people in there. I don't know, probably they don't want to go to other place. I think 10 more minutes before the expected first wave of the tsunami. So we'll see. No, nobody knows. It's taking 7 hours? Where? Down there. No, the flood is in. Look, they're running. They're running down there. Yeah, they're running because it's what, 10 minutes, 15 more minutes before the first wave that they said. Pero may mga tao pa rin sa mga kalsada. No, there's more cars in the parking lot than there was earlier. Oh, you gotta get the light. The cars are cooked. The cars are cooked. Mga tao instead na nasa beach, nag-enjoy nasa kanya-kanyang beranda. Nagtitinginan na lang sa isa't isa, nagkakawayan, nagsisigawan. Never mong makikita yung mga gantong sitwasyon. Very, very unusual for sure. Tapos yan, yung mga kalsada, medyo madaming mga sasakyan dyan, pero hindi sobrang busy, hindi yung nagkaka-traffic ng todo katulad kanina. Yan, walang-wala naman, or konting-konti lang talaga.
Nag-iingayan na talaga. Oh. Kasi konti na lang, ilang minuto na lang yung first wave na sinasabi nila. So, I don't know. Tsaka tapos yan, dumami na ng dumami yung mga nasa veranda ng mga hotels. Sobrang unusual itong ganito. Sana hindi mangyari yung tsunami na ina-expect nila. Yun. Oh, well, you know the girl there? It was her birthday. What's girl? The girl in the bus that we were doing something it's her birthday and there's some tsunami. That's probably the worst thing. She did surfing and she's 32. Hindi na kami makakababa. Nasa 25th floor kami. Kasi naka-shutdown na yung elevator. Sinasabi nila na malaki yung chance na i-shutdown din nila yung kuryente bago dumating yung first wave ng tsunami. Ikaw ko rin sa bottom ng slipper yan. So sana hindi mangyari. Time check 7:08. So 7:08 na ngayon dito sa Hawaii. So 7:08 ang sinasabi nila nung una is 7:10 or 7:10. Yung first wave darating. Pero ginawa nilang yung second na na alarm or alert is or was sinasabi na 7:17. So kung 7:08 niya yun, mga 9 minutes pa. We'll see. Oo nga, mayroon pa rin talagang matatigas ang ulo. Mayroon pa rin talagang mga tao. Well, kasi may mga homeless. So, I don't know, yung mga naglalakad are homeless or tapos yan, may mga nagdadrive pa rin. I don't know. Pero kanina, sobrang traffic. Talagang as in, ang daming sasakyan dito. Which is very unusual kasi hindi naman nagkakaroon ng ganon. Kadaming sasakyan. Tapos yan, ngayon. Be careful, Mom. It's okay, should I sit around here? Time check 7:09. 8 more minutes para sa first wave. May mga sasakyan pa rin. I don't know kung bakit. So far, hindi pa rin naman sina-shutdown yung kuryente namin, which is sinasabi kanina na mataas yung chance na i-shutdown nila bago dumating yung first wave. May mga pulis dun sa tuktok ng bundok. That is cool. I'm watching it. I think I'm not cool, but most of it. Sabi ka na. I thought I was just watching. Pero yan dito sa street malapit sa hotel namin, wala nang sasakyan. Totally, wala na ring mga tao, which is kanina lang mayroon pang mga naglalakad. Well, mangilan-ngilan lang. Tapos ngayon, wala na. So, siguro takot na rin kasi in
7-Eleven ngayon, 7:17 o 7-Eleven ng gabi, 7:17 nila sinasabi na darating yung first wave. Sana hindi, sana wala. Tayin natin kung darating kasi ang sinasabi nila. Kasi ang pinapag-evacuate nila kanina dito sa hotel namin mismo, ang sinasabi yung mga nasa 4th floor, well, 4th floor pababa, kailangan nilang ilipat kasi parang yun yung ina-expect nilang taas ng tsunami. Pero currently wala na kaming elevator, so nasa 25th floor kami, hindi na kami makakababa for now. Not very nice. Tsunami alert. Ay ay ay. Imbis na nakabakasyon, mag-stress leave. Kasi relax sana, na-stress pa dahil sa tsunami alert. Ay ay ay. Yeah. Dad, what are they saying? Let's go what? Oilers? Oilers? I don't know. I know what they would say. Let's go. Yeah, this is not Bro, this ain't real country. This one? This ain't real country. Maybe there's a game. What are they saying? Bro, there's no way they would play in summer. The Oilers would never play. James, thank you. Relax ka lang dyan, ha? Huwag magtatrabaho ng todo. Easy lang tayo. Bro, Dad. Bert, OT ka ba? I'll start another Chihu. Ready? Chimichanga. So sa mga kababayan dyan sa San Diego, California, kahit sa BC, mayroon din daw silang tsunami alert. Kahit sa Pilipinas, may mga tsunami alert. Ingat tayo lahat. We'll see how it goes. I think mga it's 7:15 now. So in 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, yan yung sinasabi nilang first wave of the said tsunami. So It's not like people like relaxing. It's just like people are like Oh yeah, there's a beach yesterday. Dad, there's people recording at the beach we were at yesterday. They're putting their camera set up and everything. oh my goodness.
Anyway, babay muna, magla-live muna ako later. Tingnan natin kung darating nga. We'll see. I hope hindi. Yeah. Pagabi na rin dito. So, sana hindi mangyari yung tsunami na ina-expect nila. Pero sabi nga doon sa nung governor nagsasalita, they are expecting the worst. Tapos lahat na ng mga tao nasa mga veranda nila. Oh my goodness. Anyway guys, bye-bye muna tayo. See you, we'll see. Thanks for watching. Bye. Be safe everyone. What are y'all saying?